Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Hesukristo, ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulun na ng buhay. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Maaaring kami noon ay nilulun na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos na anod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas na pakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa huling Huwebes sa buwan ng Disyembre at sa taong ito. Merry Christmas po sa inyong lahat. Isang maligayang Pasko sa inyong pamilya, pagbati mula sa amin dito sa SND at sa TV Maria. Maraming salamat po Panginoon sa biyaya ng iyong kapayapaan at kaligayahan sa iyong pagsilang. At mga kapatid, ilang araw, ilang tulog na lang, tapos na po ang taong 2023 at sasalubungin natin ng punong-puno ng pag-asa at pananampalataya ang panibagong taong darating. Sa araw na ito,
Mag-iingat daw ho kayo, sabi ng mga matatanda, dahil pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng tinatawag na Holy Innocents o Niños Inocentes, sabi ho nila. Marami daw mga magpapanggap, mangloloko, dapat daw maging alerto ka dahil nga isa sa mga nakagawi ang nakwento ay kapag huwag ka magpapautang ngayon dahil hindi na daw nila babayaran yan, dahil nga nung sinabing babayaran ko naman, dahil daw inutang 28 ng December, naku, naloko ka, naisang ka, inosente. Ito po ay paggunitan natin sa ating pananampalatayang Katoliko sa Biblia. Paggunitan natin sa mga inosenteng pinatay noon ng mga batang lalaki na sa paghahanap sa Mesiyas na isinilang. Tayo po ngayon ay gumugunita sa maraming buhay din na nakikinitil, lalo-lalo na yung mga bata sa sinapupunan at ang mga batang biktima ng pang-aabuso na sumapit sa kanilang maagang paglisan sa mundong ito. Ipinapanalangin natin ang lahat ng mga biktima, inosente. Pag sinabing inosente, walang kalaban-laban, walang kakayahan. Narinig ho natin, no, kung paano montik nang maging biktima ng panlilinlang ang tatlong mago. Buti na lang sila ay ginabayan pa rin ng Diyos. Kaya hindi na sila nagbalik, no, kay Haring Herodes. Montik na silang maging instrumento sa kawalan ng kamalayan o ng kaalaman. Pero ganun pa man, ang Diyos ay gumawa ng paraan upang sila ay mailigtas sa panloloko at manloloko. Mga kapatid, sa taong matatapos, ilang beses kang naloko. Ilang beses ka kaya naging biktima ng panlilinlang ng ibang tao. At siguro maganda rin tanungin natin at ihingi natin ng patawad sa Diyos. Panginoon, sa taong ito, patawarin mo po ako sa mga panloloko, pananamantala, at panlilinlang na ginawa ko sa aking kapwa, sa aking sarili. Nakakalungkot hong marinig na sa panahon natin ngayon, nung pagtapos ng kasagsagan ng pandemya, parang ang mga tao natakot. Natakot bigla. Bakit tayo natakot? Kasi baka naalala natin yung mga nagawa nating kasalanang hindi pa naikukumpisal. Baka naalala natin yung mga bagay, yung mga katotohanang inililihim at itinatago pa natin. Kaya sana, bago matapos ang taon na ito, isuko natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay, kasama na dyan ang mga panloloko, ang panlilinlang sa kapwa. Mag-iingat ho tayo sa ating mga biro-biro. Ito man ay tinatawag natin na biro, pero yung mga salita, ingatan ho natin dahil maraming naniniwala. Marami ang umaasa. Sana sa paparating na bagong taon, hindi man kaagad-agad, tulungan natin ang sarili natin. Na una, huwag tayong maging simula ng panloloko sa iba, ng pananamantala sa iba. At pangalawa, mag-ingat tayo nang hindi tayo magpadala sa sino man o anumang panloloko na sisira at mananakit sa atin. Dagdagan natin ang buhay panalangin natin. Sa mga pagkakataong natatakot at nalilito tayo, kung totoo, kung tama ba ang nasa harapan natin, magdasal tayo. As I always say, more prayer, more power. Ngayong 2024 na darating, ipagdasal natin sa Panginoon na sana dagdagan niya ang biyaya ng karunungan, ang biyaya ng pananampalataya. Mga kapatid, isa lang ang panghawakan natin. Isa lang ang kasiguraduhan natin. Na laging sa Diyos, matatagpuan natin ang katotohanan, ang kaligtasan. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga aral ng taong ito na magwawakas. Salamat sa mga itinuro mo sa amin. Salamat sa mga ipinakita, iminulat mo sa amin sa taong ito. Nawa, Panginoon, sa bagong taong darating, patuloy mo kaming patnubayan upang ang aming pakinggan, paniwalaan at gawin ay ang tunay, ay ang mabuti pa rin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga naloko namin sa taong ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa ginawa naming panilinlang at pananamantala. Ganon din, Panginoon, turuan mo kami at palayain mo kami sa anumang galit, hinanakit, at paghihiganti sa mga taong nakagawa ng mali sa amin, sa mga taong minsang nagkamali at nanloko sa amin. Panginoon, Ikaw ang aming buhay, Ikaw ang aming pag-asa, Ikaw lamang ang aming katotohanan. Amen.